Pagandahan mo mga kasalanan ko'y iyong pangingin. Ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga nila sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupai nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ng Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang hari ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya.
Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem sa Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan, ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig. Nang aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ikay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ikay aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoong Yesu Kristo, pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay kay na lamang
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusa ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tanong ko lang po, sino pong tumataya sa inyo sa loto? Meron po ba? Yan, marami. Nabalitaan niyo po ba kagabi? Merong tumama, may jumakpat, may nanalo na. Ano pa pong ibang karanasan na nakakaranas tayo ng jackpot? Yung iba, feeling na jackpot sila kapag sinagot sila ng nililigawan nila. Juma-jackpot yung iba, feeling nila jackpot sila kapag pumasa sa eskwelahan. Tama naman, no? Yung iba naman kapag natanggap sa trabaho, may karanasan ng jackpot. Pero kahit hindi natin maranasan yung mga iyon, mga minamahal kong mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa ngayon pa lamang, yung ating mga pagbasa, yung ibinibigay na mensahe sa atin ng Panginoon ngayong linggo, lahat tayo panalo na. Lahat tayo jackpot na. Ngayon po nakakulay rosas ang mga pari. Ang tinatawag natin sa linggong ito ay Laetare Sunday, linggo na dapat tayo ay magalak dahil pinapaalala sa atin ng linggong ito na malapit na ang pagliligtas ng Diyos. At ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo, yung ating Diyos Ama, ipinadala yung kanyang buktong na anak para iparanas sa atin yung kaligtasan na ninanais natin at nais din ng Diyos para sa atin. Jackpot na po tayo, panalo na tayo dahil may Diyos na nagmamahal at nagnanais ng mabuti para sa ating lahat. Kaya pakisabi sa katabi, pakingitian yung katabi, pakisabi, mahal tayo ng Diyos. Nililigtas tayo ng Diyos. Naalala ko po, nung ako po ay nasa seminaryo pa, may isang madaling araw po, sa katabing mga kabahayan po ng seminaryo namin, ay nagkaroon ng sunog. Kinakatok na kami ng aming mga kaparian, ginigising kami. Akala ko nung una, dahil hindi na kami nagising sa misa, yun pala ay may sunog na sa kapitbahay namin. Kaya anong ginawa ng mga seminarista namin?
Kinuha yung mga gamit, inilabas sa ligtas na lugar. At mayroong isang seminarista, meron siyang isang aparador, puno ng libro niya. Alam niyo po, nabuhat niya iyon, naibaba, nailagay sa ligtas na lugar. Nung matapos na yung sunog, nung ibabalik na yung mga gamit, hindi niya na maibalik. Pero ano pong pinapakita noon? Yung ipinapakita po noon, yung seminaristang iyon, napakamahalaga sa kanya yung kanyang mga libro. Marahil napakahalaga sa kanya yung kanyang pag-aaral. Kaya nung nasa gitna ng sakuna, yun ang una niyang inisip na iligtas. Kahit na napakabigat, na kaya niyang mabuhat dahil mahalaga sa Kanya. Ano pong ipinapaalala sa atin noon? Kapag mahalaga sa iyo, uunahin mo talagang iligtas. Kapag mahal mo, tunay mong ililigtas. At ito po yung ipinapakita sa atin ng Diyos sa pagsusugo niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno. Mahalaga tayong lahat para sa Kanya. Mahal niya tayong lahat. Kaya inililigtas, patuloy niya tayong inililigtas kahit napakabigat na ng ating mga kasalanan. Pakitingnan niyo mga katabi. Mukha po bang mabigat ang kasalanan? Di naman ho. Ayun po yung napakahalagang katotohanan na ipinapakita at ipinapahayag ng ating pananampalataya, ipinapahayag ng pagmamahal ng Diyos, na kahit ano ba yung nagawa nating pagkakamali, hindi magkukulang at hindi kakaunti ang ipaparanas na pagmamahal ng Diyos para sa atin, para lamang maiparanas sa atin yung kaligtasan na ninanais niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung babalikan po natin yung mga kwento sa ating Biblia, sa unang pagbasa, inilithala na yung bayan ng Diyos, yung pinili ng Diyos, paulit-ulit na pumipili ng masama. Pasama na ng pasama yung kanilang mga buhay. At anong ginagawa ng Diyos? Patuloy na nagpapadala ng mga taong magpapaalala sa kanila ng tamang landas, ng kabutihan sa kanilang mga buhay. Pero kahit sa ganon, paulit-ulit nilang tinatanggihan yung mga ipinapadala ng Diyos. Pero ang pagmamahal ng Diyos, pinapahayag po sa atin ngayon, patuloy na magiging tapat kahit hindi tayo nagiging tapat. Patuloy na hindi magbabago at mananatili sa ating mga buhay kahit pabago-bago tayo ng kalooban. Kaya naman, yung Diyos Ama, ipinadala na nga yung kanyang anak. Tinanggap ng ating Panginoon yung parusang dapat tayo ang tumanggap para lamang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung sinasabi sa ikalawang pagbasa naman, lubos ang habag ng Diyos. Ang isang mukha ng pag-ibig ng Diyos ay habag at awa. Pinapatawad tayo ng paulit-ulit kahit na paulit-ulit tayong nagkakasala. Kahit paulit-ulit natin siyang tinatalikuran, kahit paulit-ulit natin siyang niloloko kapag tayo ay pumipili ng mali. Hindi ho ba gano'n naman tayo sa mga taong mahalaga at minamahal natin? Minsan sasabihin na sa atin ng iba, ang tanga-tanga mo naman, paulit-ulit ka ng niloloko, paulit-ulit ka ng ginagawa ng masama, pero minamahal at ninanais mo pa rin yung mabuti para sa Kanya. Ganon po yung pagmamahal ng Diyos. At kung minsan talaga hindi na natin maiintindihan, alam nyo po, sa isang pelikula, dito natin pwedeng maihalin tulad din yung yung pagmamahal ng Diyos. Kung kilala nyo po si Popoy at Basya, sa Second Chance po. May tanong si Popoy kay Basya. Ang tanong po ni Popoy, sabi niya po, "This is me at my worst. Can you honestly love a failure like me?" Kaya mo bang magmahal ng bagsak
ng marumi, ng hindi karapat-dapat na katulad ko. At anong sagot ni Basya? I will always love you. Mamahalin kita palagi sa kabila ng lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung sagot ng Diyos kapag pinagdududahan natin yung pagmamahal niya sa kabila ng ating mga karumihan at kasalanan. Pwede nating sabihin sa Diyos, Panginoon, kaya mo pa ba akong mahalin sa kabila ng aking mga pagkakamali at karumihan? At paulit-ulit na ipapaalala sa atin ng Diyos, palagi kitang mahal. Mahal kita palagi at hindi magbabago ito. Kaya ano pong imbitasyon ko sa bawat isa sa atin? Ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy po nating tingnan yung ating mga sarili. Patuloy nating tingnan yung ating mga karumihan at pagkakasala. At pagkatingin natin dito, tingnan natin yung ating Panginoon sa krus. Yung mukha ng ating Panginoon sa krus na hirap, nasaktan, nabugbog, nasugatan. Yan po yung mukha na nagpapaalala na mahal niya tayo magpasawalang hanggan. Na siya na yung handang tumanggap ng ating mga kasakitan at parusa para lang ipaalala sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi niya lang mahal yung mga taong mabubuti. Hindi niya lang mahal yung mga taong gumagawa at sumusunod sa kanyang mga utos. Sinabi sa Ebanghelyo, dumating ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang sanlibutan, ang lahat ng tao, hindi lamang yung mga sumusunod at mabubuti sa kanya. Lahat nais niyang maligtas dahil lahat mahalaga para sa kanya. Kaya ano pong sunod na imbitasyon, pagkatapos nating makita yung ating mga karumihan at patapos nating makita yung dakilang pag-ibig ng Diyos, nawa itulak tayo nito para tayo naman ay maging tapat sa ating Panginoon, maging tapat sa pagmamahal sa Kanya, maging tapat sa kabutihan. Maitulak nawa tayo nito patungo sa pagbabagong buhay, buhay na katulad ng sa Panginoon, buhay na nagmamahal kahit na mahirap. At ang hamon po sa atin mga minamahal kong mga kapatid, katulad ng sa pagmamahal ng Panginoon, yung buhay ng bawat isa sa atin, maging pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Yung buhay, yung gawa, yung kilos, yung salita ng bawat isa, ang mamutawi palagi ay pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapwa, lalo na sa mga kapwa nating mahirap mahalin. At anong magbibigay sa atin ng inspirasyon para patuloy na magawa ito? Para patuloy na matugunan yung tawag ng Diyos na magmahal. Yung ating karanasan ng pagmamahal sa Diyos kahit na sa mga panahon na tayo ay hindi karapat-dapat. Patuloy niya tayong minamahal at patuloy niya tayong pinaglilingkuran sa kabila ng lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nasa sa atin din po ang desisyon. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung tatanggapin natin yung dakilang pag-ibig na ito. At nawa ang aking dasal, mabuksan natin yung ating sarili para matanggap yung dakilang pag-ibig ng Diyos. At nawa pagkatanggap ng ating buhay, ito naman ay maibahagi at maiparanas natin sa iba. Mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko po, dumating ang Diyos hindi para husgahan tayo, bagkus para tayo ay iligtas. Tayo ay mahalaga at mahal niya. Kaya patuloy niya tayong niyayakap at inililigtas. Nawa katulad ng Diyos, tayo rin nawa ay magparanas ng pagliligtas sa mundong ito sa pamamagitan ng ating buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ng krus ni Jesus, ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo, upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal.
ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin ngayong araw na ito, mahalaga tayo para sa Diyos, mahal tayo ng Diyos, kaya patuloy tayong inililigtas ng Diyos. Kaya nawa maging bukas tayo sa pagliligtas ng ating Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.